Hi guys! Ngayong araw na to, tutuklasin natin ang dark side ng Cambodia. Kung saan, inaabuso pala sila ng kanilang dating government. Ang Cambodia ay isang third world country. Ibig sabihin, sila yung pinakamahirap na nation sa buong mundo. At pagsasaka lang ang kanilang tanging pamumuhay dito. Pero ang Cambodia ngayon ay isa na rin sikat na tourist spot dahil sa mura and affordable na mga bilihin dito. Kaya marami ding mga expat ang gustong tumira dito. Bagamat ang Cambodian ay hindi pa rin nila makakalimutan ang kanilang makasalimuot na kasaysayan sa kamay ng Khmer Rouge. Dahil marami ang nawala ng buhay, pamilya, at pati mga bata o matanda, wala silang pilis sa batas ng Khmer Rouge. Sa pagbungad ko sa bintana, may mga barbed wire na akong nakikita na nakapalibot. May mga rehas din na parabang may ipinapahiwatay sa hangin. Noong 1970s, dumating ang mga komunistang Khmer. Tinurn over nila ang Cambodia. Naging makapangyarihan sila at naglead ito ng karahasan. Dito sa loob ng prison, at least 12,000 katao ang tinorture at pinatay. Dito sa loob ng room, pinapahirapan at pinapakonfess ang mga prison kahit ang iba ay wala namang kasalanan. Pinapalo daw sila ng wire ng tinik, pinupukpok ang mga daliri hanggang sa mabali ang mga buto nito at hindi sila sumusuko hanggat di mapauo ang mga kawawang prison. Habang papalapit ako sa isa sa mga silid, meron akong nakitang mga natirang ebidensya, mga instrumentong ginagamit pa sa pang-execute. May mga damit pa sa mga biktima bago sila mawalan ng buhay. May mga iba't ibang pictures din akong nakita. May mga bata at matatanda. Hindi ko na mabilang ang pictures na nakadikit sa wall, pero kung makikita mo, ang mga mata nila, tila ba ay may sinasabi sila. Kung makikita mo sa kanilang mga mata ang takot at paghihirap. Kung maririnig mo lang ang kanilang mga sigaw, iyak at nagmamakaawang wag silang paslangin, pero kahit anong gawin pa nila, ay patuloy pa rin silang kinitil. Kung may namatay sa kanila, meron din nakatakas. Ito si Chommy, isa sa survivor sa genocide prison. Isa siyang mekaniko sa Phnom Penh, pero inakusahan siyang isang spy. Kaya dinala rin siya sa Tul Sling Camp. Pero di tinuloy ang pag-torture sa kanya kasi ginawa siyang taga-ayos ng mga sirang gamit. At siya ngayon ay writer na sa kanyang libro. Isinulat niya ang mga karanasan niya sa loob ng genocide prison camp. At narito din ang isa sa mga survivor na tinortured at inexecute noong 1977. Na-arrest siya kasama ng kanyang asawa at mga anak. Dinala sila sa S21 pero hindi na sila nagkita pa. Tinorture siya ng iba't ibang device. May mga bamboo sticks, ratan, axe at iba pa. Pero buti na lang hindi rin tinuloy ang pagpatay sa kanya. Kasi siya ay may talentong marunong mag-painting. Kaya ngayon ay buhay siya at siya ay 83 years old. Kaya lang ang kanyang asawa at anak ay tinortured at namatay noong 1977. Dumayo naman tayo sa kanilang local Cambodian restaurant, Banana Tree Restaurant, kung saan binibidan nila ang kanilang Khmer food na ang pinaka-local dish ay ang fish amok na may halong coconut milk, chili, ginger, and lemongrass. At syempre, nag-order na rin ako ng coconut juice and lumpia pang appetizers. Bago sinakop ng Khmer Rouge ang Cambodia ay isang under influence ng French colonial and Japanese occupation during World War II. Kaya lang hindi nagtagal kasi hindi nagustuhan ng mga taga-Cambodian ang kanilang pamamalakad. Kaya gumawa sila ng movement at lumantad ang Khmer Rouge na ang kanilang prime minister ay si Pol Pot. Na si Pol Pot ang sanhi ng pagkamatay ng 2 milyong katao sa kanilang bansa. Ang Khmer Rouge ay isang government noong 1975 to 1979. Naging komunista at itinik over ang Cambodia. Pinalayas naman ang mayayaman at kinuha ang kanilang mga ari-arian. Pinatalsik ang mga prinsesa at prinsipe. Pinaghiwalay ang mga pamilya. Lumusob sila sa Phnom Penh na siyang kapital ng Cambodia. Dinala ang mga Cambodian sa farm at inalipusta at ang iba ay namatay sa gutom. Ginahasa naman ang mga babae. Pinaghiwalay at pinapatay ang mga bata at matatanda dahil sila ay mahina. Kung sino man ang sumubok labanin sila ay siya ring paparusahan ng kamatayan. Dito sa tinatayuan ko, dito mismo nila dinadala ang mga nahuli nilang mga biktima. Piniringan ang mga mata at pinasakay sa truck. At dito na nila pinagtataga ang mga nahuli nila. Ginagamitan ng iba't ibang gamit pang torture ang mga biktima. Kahit mga bata o matanda ay wala silang awa.
Ngayon ay over 1 million na ang natagpo ang mga bangkay dito sa killing field. Nagmasid muna ako sa kapaligiran, isang tahimik na lugar na di mo akalain may mga istorya pala bawat galaw mo. Wala pa tong mga bahay daw dito noon pero gubat lang. Isipin mo kung nandun ka rin sa pangyayari, ano kayang gagawin mo? Sa pagdaan ng maraming araw at ulan, lumitaw ang mga damit at gamit ng mga pinaslang. Mga butong na hukay na hindi na nila alam kung sinong may-ari ng mga yan. Meron pa akong nakitang tali. Siguro pinatay yung biktima na may tali pa at binaon agad. Dito makikita mo rin kung saan binitay ang mga biktima. Kung pagmamasdan mo ang kapaligiran, napakatahimik pero brutal pala ang naranasan. Dito rin sa lugar na to pinaslang at binaon ang mga 100 biktim na mga babae at ang mga bata na nakahubad pa. Premiumbeat.com. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting namang umaangat ang mga bangkay mula sa lupa dahil na rin sa mga ulan. Every year, iba't ibang bangkay ang kanilang makikita. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng memorial stupa. Isa itong maliit na tower na may mataas na mga shelf. Pinagkukumpol ang mga bungo at buto sa loob, age by age, and gender by gender. Kung makikita mo, ang mga bungo parang may sariling storya din. Ang ibang bungo ay may crack na, ang iba may butas, at ang iba ay parang ginamitan ng palakol. Sa mga bata naman, biak ang mga ulo kahit bagong panganak pa. Ganon kabrutal ang Khmer Rouge government sa panahong iyon. Sana di natin makalimutan na meron ding mga ibang bansa na nangangailangan ng hustisya dahil sa kapangyarihan na nais makamtan. So you're one of the survivor prisoner of the killing fields. A story of suffering, hope, and return under the Khmer Rouge genocide. I paid 7 months. You survived in 1 month? Yeah, me, UECCC, Oh wow! ECCC, Wow. Okay. me, 24. 24 years old? Yeah, me, 69, Wow. 24. Okay. So what is your name is Samrithi. Yeah, some How old are you now? 69. 69. Yeah. You have your family? You 24. Your family, your wife? Speak No English. wife? No speak English. Wife. Okay. I see. paid